Let me just remind you na hindi elementary teen ang hawak ni coach. Now, these are grown-up adults na mga six-footer. Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang content dito sa ating channel mga stories. Mga stories na anong take nyo dito, no? Agree ba kayo sa revenge theory ni Sian Gasa? O naniniwala kayo sa connected ang character ng coach sa mga kababayang nangyari ngayon? At sino yung nasa blind item to? Diba? Focus tayo sa main focus tayo sa main issue, no? I-comment nyo na lang yung touch nyo dyan sa baba, no? Gusto ko lang basahin yan, no? At kung nagustuhan yung mga statement po natin, no? May iba yung itong issue na to, no? Palike na lang yung video, tapos i-share sa mas marami yung namumula sa mga video picture, no? At subscribe na lang din sa aking baba. Nako, ano pang hinihintay nyo? Pindutin nyo na at i-ring your bell yung para may susunod natin video. Para, diba? Para hindi tayo ma-miss. Okay? Yun lang yan. Okay? Let's do this, mga stars. Ako pala si Mikey, no? At maraming salamat sa mga oras nyo. No? Lagi natin mapanuri. Huwag magpapabudol sa mga chismis, no? At mag-ingat lagi. Okay? Let's go, mga stories. Let's go. Mga stories, no? Ito, nakikita ko dito, no? Ito yung mula sa Facebook, ito kay Sian Gasa. Grabe, gusto niya naman, pambansa Marites. Pero sige, yan, kung trabaho niya ay mag-i-explode dito sa Pilipinas, ako naman, magkikigatas na ako sa kanya. Siyempre, para natin i-analyze natin ano bang sinasabi niya sa post na to. Okay? Basahin ko yung buo, walang putulong. Ito, sabi niya dito, no? Yesterday, naglabas ng statement yung ex-wife ni coach stating na matagal na daw niyang binalaan yung school na hindi daw safe ang mga bata sa paligid ni coach. No, naglabas din ng statement yung anak ni Madan na si coach daw ang isang monster at masalimuot daw yung pinagdadaanan nilang buhay sa poder nito. No, these statements are rooted as sa domestic violence history ng coach kung saan sinasaktan niya physically and verbally yung asawa niya at kanyang mga anak. No? So when the ex-wife found out na nakasecure siya sa isang magandang trabaho sa Pilipinas, gumawa siya ng paraan para makancel yung employment by telling the school about the domestic violence para magaganti man lang para hindi siya nagtagumpay. So years later, no, after na namatay ng dalawang player, no, ng isang team building na coach, no, ginarap ni Madam yung opportunity para sabihin sa lahat na tama siya out of revenge and personal vendetta. Pero technically speaking, yung domestic violence history ni coach ay walang kinalaman sa aksidente. Gusto lang magbida-bida si Madam na habang down na down yung ex-husband niya sa nangyari. Gusto niya itong dikdikin at durugin pa ng gusto para makabawi ng lahat ng pagdurusa at dinaranas niya noon. So she keeps on mentioning na hindi daw safe ang kids sa paligid ni coach, no? Let me just remind you na hindi elementary teen ang hawak ni coach. Now, these are grown-up adults na mga six-footer. No, hindi niya ito basta-basta mabubugbog. He is 100% accountable and legally liable sa buhay ng dalawa ang dapat siya managot dito. Pero nilinawin po natin, no, na hindi niya ito pinatay sa lungat sa mensahe na nais iparating ng kanyang ex-wife. No, aksidente yung nangyari sa team building and his domestic violence history and nothing to do with it. No, hindi po natin in-invalidate yung matinding pinagdadaanan ni Madam habang kasal siya kay coach. That is wrong. Hindi yun tama. Maling-mali. Binigyan lang po natin ng linaw na pinapakita yung bigger picture para maunawaan ng sambayan ng chismoso sa mga
makikita, nababasa na nila sa social media. It is my duty and responsibility sa aking mga kababayan. So, ngayon, babasahin ko yung sa post. Ang sabi niya, to be continued ang chika sa baba. Yung, yung link sa baba, ito yun. So, babasahin natin, ito yun. Naghiwalay si sa S at si R ng dahil sa iyo. Nilaso ng malala yung utak ni R noong mga panahong super vulnerable siya. You manipulated her so much to a point na sumama siya sa iyo na panoorin habang minamaltrato yung kawawang driver. Siniraan mo ng siniraan si S sa kanya na nagpanggap na savior puno from her. Miserable relationship. Ang ayos-ayos nilang dalawa nung wala ka pa sa eksena. Pagdating mo sa buhay nila, doon sila nagka-leche-leche. Ginaslight mo yung matindi si R to find out na primary goal mo pala is very start ay naghiwalay silang dalawa. Dahil may gusto ka kay R. Gusto mo siyang masolo. Ayaw mo sa Trisa. Ngayon, nagtagumpay sa lahat ng plano mo at naibahay mo si R. Proud na proud ka sabihin sa media na okay kayong dalawa sa isang buong kahit wala naman nagtatanong. Why? For what? Parang ipagmukha kay S sa nasulot mo si R. At ikaw ang nanalo? Wow! Ikaw na talaga ang pinakamasamang ugali sa buong universe. Congratulations! Yan yung kabuuan nitong post ni Sian Jackson. Okay, mga stories, so diretsahan tayo. May natin yung mga sinabi ni Sian Jackson dito, no? Kasi, in fairness sa kanya, magaling siya mag-frame ng narrative, no? Pero may mga butas ng logic na kailangan nating i-call out dito, no? Yung unang-una yung revenge, yung sa revenge niya, narrative is gravity, di ba? Ito sa according ni Sian, sinabi niya na ginamit lang daw ni XY ng pagkamatay ng dalawang players bilang revenge at personal vendetta dahil sa domestic violence. No? Mga stories, no? Totoo na pwedeng may galit ang XY. Sino bang hindi nagagalit kung naabuso ka at ang mga anak mo? Pero ibig sabihin na dahil may galit siya, kasi nungalingan ang sinasabi niya? Medyo hindi, di ba? Kasi kung natatandaan niyo yung previous videos natin, yung mga recent videos natin, no, hindi lang domestic violence ang nireklamo ni ex-wife, no? Binalaan niya na school tungkol sa predatory behavior. At na-backup yan ng mga lumalabas mga screenshots sa mga DM ni Coach na parang batang baba na video audio ni Epoch Kimpo, no? Na maamin na he was after students. So Sian Gasa is oversimplifying the issue. Medyo pinapalabas niya yung bitter lang yung asawa. Hindi to just details. Mga stories na it's a character whining na na-validate yung actual evidence na nakikita natin ngayon online. So, tapos yung about sa yung 6-footer sila, hindi sila elementary argument. Ito yung pinakamaling logic nitong post ni Sian na sabi niya, hindi elementary yung team yung hawak ko coach. These are grown-up adults na mga 6-footer. Hindi niya ito basta-basta mabububog. Mga stories, no? This is about abuse of power. It's not just about physical size. Kahit 7-footer ka pa eh. Kung abuse mo head coach mo eh. Ang taong may hawak ng playing time mo, ng scholarship mo, ng future career mo sa basketball, you are vulnerable. Ang power dynamics ay hindi nasusukat ng tangkad. Nasusukat siya sa posisyon, di ba? At yung sinasabi nga hindi safe ang bata, we know from the previous videos na nag-message si coach na turning 18 in few years na babae. So yes, may kinalaman ng pagkabahala ng ex-wife ng mga minors. Well, yun yung na-miss niya itong entirely si Sian, no? At saka yung yung sa violence, no? Yung violence versus professional negligence, no? Domestic violence, ito yung according yung kay Sian, yung domestic violence history daw ni coach ay walang kinalaman sa aksidente at hindi niya pinatay daw yung dalawa. Yun ay partly agree ako doon na
UKC yan na pero isang bagay na hindi hindi minordinate ang Baldwin yung mga players. Accidental yung pagkalunod. He is liable for negligence, yung mga negligence, yes, okay. Pero ang sinasabi ni Edgeworth ay tungkol sa pattern ng behavior. No? Ang taong kayang mag-abuso ng pamilya, magdiyan ng mga minors, mag-ignore ng safety protocols ng isang team building, ay isang taong may problema sa judgment and accountability. Yung kaya ni-interconnected yan, no? Sinasabi nila ni Edgeworth na matagal na kayong binalaan ng delikadong ang taong to. Hindi kayo nakinig at ngayon may namatay. This is not just a revenge. This is uh, I told you so, parang sabi ko sa iyo, ganito ganyan, di ba? Born out na mga institutional failure, di ba? So, yung punta naman tayo doon sa post ni Sian yung sa subcomment yung tungkol kina SNR na yan at isang manipulator. Mga stories this is a classic, okay? Ano ang kinalaman ni S at R sa matay ng player sa Ateneo issue? Wala. Di ba? Ginamit ni Sian yung traffic attention sa isang seryosong national issue. Ang pamamatay ng estudyante at kababayan ng institution para mag-promote ng showbiz at i-boost yung engagement ng Facebook page niya. Aaminin ko, no, nagkaka-curious ako ng SNR na to. Marami from recent showbiz breakups, parang gano'n. Pero mga stories, no, advice ko sa inyo, huwag kayong magpapalis ng attention, okay? This is a distraction tactic, no? Isang seryoso usapan tapos lalagyan ng showbiz na natin sa dulo para sa shares, no? Don't lose focus on totoong issue na nangangailangan ng justisya at accountability dito, okay? Yun yung napansin ko dito eh. Mga stories, so ito yung ko dito, no, final, itong thoughts ko dito, advice ko dito. Medyo matalino naman si Angasa dito. Alam niya kung paano basahin yung isa ng masa, kung paano i-manipulate, no, yung algorithm ng social media. He frames himself sa objective truth-teller na nagbibigay ng bigger picture, no. Pero bilang mga viewers, mga critical thinking, kailangan marunong tayo magsala. Tama siya na hindi murder yung nangyari, kundi aksidente. Oo. Pero ang mali dito yung dinidismiss yung warnings ng ex-wife bilang simpleng vendetta. Vendetta lang, di ba? Dahil ang nakikita natin ngayon yung isang pattern, okay? A pattern of abuse, okay? A pattern of unchecked power. At saka yung pattern ng institution turning a blind eye hanggang sa humantong sa trend, no? Huwag natin invalidate yung boses ng isang ina at asawa na matagal na sumisigaw ng tulong. Tapos tatawagan lang natin nagbibida-bida dahil nakahanap na siya ng lakas ng loob na magsalita uli. At lalo na, huwag tayong papayag sa mga seryosong issue tulad ng buhay ng mga kabataan at institutional accountability ay matatabunan lang sa mga showbiz na natin. Obvious di ba? Yan lang ang masasabi ko dito, mga stories ko. Ano ang take nyo dito? Hindi pa kayo sa revenge theory ni Sian Gas o naniniwala kayo sa connected na character ng cause sa mga kababayang nangyari ganun? At sino yung nasa blind item? Diba? Isa second part, no? Focus tayo sa main issue, huwag tayo, kasi nalinis mga stores. So, comment down na ng video sa toss yung baba. Pero kung gusto mo, i-toss nyo rin yung second part na yun. Nalilihis kasi. Okay? Comment down below na sa baba, gusto ko lang basahin yun, no? Kung nagustuhan niyo sa straight to the point natin, i-email ang issue na to, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great next story. Bye!